Noong 1986, sa kapulungan ng mga ministro ni Manalo sa Tarlac, may nagtanong doon sa district minister nila na si Rodolfo de Vera. Ang tanong ngayon kumikita na tayo ng bayad. Kapag kami nagtanong, anong isasagot natin? Ito po ngayon ang paksa natin. Uulitin ko po yung tanong ng ministro ni Manalo noong 1986. Ngayon, kumikita na tayo ng bayad. Kapag kami nagtanong, anong isasagot natin? Ang sagot po ni Rodolfo de Vera, huwag nang sagutin ang mga tanong na yan. Ito po ay panahon pa ni Peranji Manalo, 1986. Kaya ngayon nanonood po yung mga Assembly of Yahusa sa atin. Pinapanood tayo, kaya po ipapaksa po natin yan. Pero bago po natin ipagpatuloy, magpapaliwanag muna na ako ng maayos. Alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, meron po kasing binabanggit sa Isaiah 24:15-16. Pakinggan po ninyo kung ano po. Ito pong paborito ng iglesia ni Manalo. Isaiah 24:15-16. Pakinggan ninyo kung anong nakalagay rito. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa'y nakarinig kami ng mga awit kaluwalhatian sa matwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubhang kataksilan. Ito pong talatang ito, sinasabi po ng Assembly of Yahusa na tupad sa panahon ni Eduardo Manalo. Hindi po kina Felix Y. Manalo, kina Peranio G. Manalo, kundi sa panahon po ni na Eduardo Manalo. Sa makatwid po, isinasalba po nila si Peranji Manalo. Ano naman ang katunayan na sila ang katuparan? Isang pasugo rin po, uulitin ko po itong pasugo, na kanilang paborito. Kailan po ito? Itong pasugo na ito, July 2003, volume 55, number 7. Tingnan po ninyo kung ano po ang paniniwala nila sa Pangulong Tudling. Benvenido C. Santiago, Editor-in-Chief, page 16. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, batid natin ang pangunahin, tungkulin natin na siya ay paglingkuran at sambahin. Sa katunayan, nakasahad sa hulang nagpapatutuo sa ating kahalalan na ito ang layo ng Diyos sa pagtawag niya sa atin. Sinabi ni Propeta Isaias, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa'y nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matwid. Kulang po yung isinulat. Pero sila po ang nagpapatotoo na ang Isaiah 24:15-16 ay natupad sa kanila. Subalit yung kulang, ayaw po nilang ipakilala sa lahat ng tao sa pamamagitan ng pasugong ito, yung kulang. Pero inaamin po nila na silang katuparan. Nagagalit po ang Diyos, manggagawang, nagsisigawang, may kataksilan. Ano po ang dahilan? Batay na rin po sa Isaiah 24:5, kung ano po ang dahilan, Diyos po
Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga nanahan doon, sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan. Binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Ang kautusan po, binago nila. Binago po nila. Kaya nagagalit po ang Diyos. Noon po ang paniniwala ng Iglesia ni Manalo. Ito po. God rules forever. Ano po? God rules forever. Pagka nilagyan mo ng forever, hindi mo pwedeng palitan. Hindi mo pwedeng palitan pagka nilagyan mo ng God rules forever. Pero anong ginawa nila? Batay doon sa sinabi natin o binasa natin sa Isaiah 24:5, binago ang kautusan. Hindi ibig sabihin, hindi po naging forever ang God rules sa kanila. Ano po ang ginawa nila? Batay na rin po sa pagtuturo po nila, pasugo. Ito po. Batay po sa kanilang pasugo, kung anong ginawa nila. Ito po, Unity with Church Administration, January-February 1991, Volume 43, Number 1. Ang babasahin ko po sa inyo, ang pamagat, Unity with the Church Administration. Sa pahina 6, page 6. In no way should these administrative rules of the church contradict the doctrines of the Holy Scripture, lest the very purpose of commissioning the church would have been defeated. Alam niyo po kung anong ginawa nila sa panahon po ni Peran G. Manalo. Nagbuo po ng tinatawag na church administration. Anong layunin ng pagkakatatag ng church administration? Ito po'y pangunguna po ni Peran G. Manalo. Kinilala siyang tagapamahalang pangkalahatan, executive minister. Sa panahon po niya nagtatag siya ng church administration. Anong ginawa nila? Gumawa po sila ng administrative rules. Sino po si Peran G. Manalo? Tao. Tao po. Sino yung kasama niya sa church administration? Mga tao din. Anong ginawa nila? Gumawa sila ng administrative rules. Sa mga tweet, ang God rules po sa kanila, hindi po forever. Hindi po forever. Pinalitan po nila ng administrative rules sa panahon pa po ni Peran G. Manalo. Ulitin ko po yung Isaiah 24:5. Pakinggan po ninyong mabuti po. Gusto ko pong ipapansin sa inyo. Kasi nagtataka po yung iba Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga nandoon sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan. Binago ang alituntunin, sinirang walang hanggang tipan. Alam niyo po, kaya nagagalit ang Diyos. Pero kapag tinuruan ka ng Iglesia ni Manalo sa pamagitan ng kanilang pandoktrina, may tagubilin si Manalo. Ang gumawa po kasi ng pandoktrina, ito po yung pandoktrina na hawak ko. Issue po ito, ewan ko po sa page. Sa pandoktrina numero 1. Ito po reprinted 1985. Siri 1976. 1977. Ang may gawa po nito si Peran G. Manalo. Siya may gawa. Dito po sa pandoktrina numero 1, kapag marunong kayo, tagubilin. Itakwil ang paniniwala sa katisismo, pasyon, Book of Mormon, at iba pang mga aklat ng ibang reliyon, sapagkat ito'y bawal ng Diyos. Gumamit pa siya ng talata ng 1 Korinto 4:6, Apocalypse 22:18-19. Sa mga tweet po, ang Biblia kasi, sapat na. Ang paniniwala po ng iglesia, ang tanging batayan nila. Pagka batay sa kanilang pagtuturo, ganito po.
Ito po yung pasugo. Tingnan nyo. Pasugo. Dito po sa pasugo, we believe that the Bible is the sole basis of faith and service to God. Kapag hindi po kayo palasuri, palasiyasat, ang bukang bibig nila, ang tanging batayan nila, Biblia. Kapag palabasa kayo ng Biblia, 34:16 ng Isaias, hindi na po kulang ang Biblia. Batay po sa Deuteronomio 12:32, huwag mong daragdagan ni babawasan. Ang ginawa po ni Perang G. Manalo sa panahon niya, pinalitan nila yung God rules. Ang ipinalit, administrative rules. Sa makatwid po, pinasunod ni Manalo ang mga kasapi sa kanya. Sa paanong paraan? Sa pamagitan po ng administrative rules. Sa makatwid tao po. Kaya ganyan pong walang silbi ang mga pagsambang isinasagawa sa inyong mga... Ganito po ang ating mababasa sa Mateo 15. Pakinggan po ninyo. Kaya akala po natin ay Diyos ang ating sinusunod. Ang akala natin ito po. Mga paimbabaw, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao'y itinuturong utos ng may kapal. Kaya wala pong silbi. Magaganda man po yung mga kapilya. Paano po magkakaroon ng silbi yung pagsambat isinasagawa nyo sa magagandang kapilya kung tao naman po ang sinusunod ninyo? Sa paanong paraan sa pamagitan po ng administrative rules na ipinakikilala po nila? Kaya ano po ang ginawa po nila? Binago. Ngayon, susundan po natin yung tanong na, kasi po sa Iglesia ni Manalo, wala po kayong makikitang ebidensya na nagninegosyo yan. Dahil lahat po niyan ay non-profit, nakadeclare. Nakadeclare po yan, non-profit. Di sa makatwid po, kapag ka ebidensya lang, wala kayong makikitang ebidensyang nagninegosyo sila. Di po ba? Pero, ano po ang katangian? Katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo. Batay sa kanilang pagtuturo. Batay sa kanilang pagtuturo, ano po ang katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo? Kasi po, hindi naman po magsasabi yan na hindi sila Iglesia ni hindi kami Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Manalo kami, wala namang magsasabing ganyan Kami po kay Cristo Dahil yun ang paniniwala po nila Pero kinakailangan pong maintindihan natin batay sa kanilang pagtuturo. Iglesia ni Manalo magtuturo kung anong katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo. Pagkatapos, ikukumpara po natin. Ang babasahin ko po sa inyo, ganito po ang ating mababasa sa isang pasugo. Ulit ko pong sinasabi kanina na wala po kayong maipapakitang ebidensya na sila ay nagninegosyo. Kung ebidensya lang, kaya pwede kang kasuhan dyan. Pwede kang kasuhan ng public maidance. Pero kapag ka matalino kayo, marunong kayo, hindi po kayo makakasuhan. Kahit na sinasabi mong sila'y nagninegosyo. Alam niyo po kung bakit?
batay po sa pagtuturo ng Iglesia ni Manalo, ganito po. The Christians, pagka binanggit po ang Christian, Iglesia ni Cristo, Church of God, Church of Christ. Pagka binanggit po, that's the Christian Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Ito po. The Christians, God's people, in the latter times, are admonished to give as much as their heart can cheerfully give, for God loves a cheerful giver. Luke chapter 10, verse 7. State that the laborer is worthy of his hire, but state in what it shall consist of food and drink when he goes on missionary journey. There is absolutely nothing in the Bible that specifies fees for a specific religious services. Uulitin ko pong basahin yung huli, po. There is absolutely nothing in the Bible that specifies fees for a specific religious services. Kapag ka po Biblia, ang tunay na Iglesia ni Cristo walang kinikitang bayad. Ang bayad po sa ibang termino po sa English, fee, payment, pay. Tatandaan po natin lagi. Sa paglalakbay po ng tunay na ministro o paglago ng tunay na Iglesia ni Cristo, walang kinikitang fee, payment, fee, o pay. Sino pong nagtuturo nito? Ang Iglesia ni Manalo. Walang alinlangan. Ngayon, susuriin po natin ngayon yung nagtuturo na sina Manalo. Kaya yung tanong ko kanina eh. Ngayon, kumikita na tayo ng bayad. Panahon po ni Peranji Manalo. Kaya nanonood po yung Assembly of Yahuwah sa atin. Ang tanong po ng ministro sa isang district minister niya sa Tarlac, kaya bagitin na natin ang pangalan, Rodolfo de Vera, noong 1986. Ngayon, kumikita na tayo ng bayad. Pag kami nagtanong, anong isasagot natin? Huwag nang sagutin ang tanong na yan. Bakit? Gusto po kasi nilang palitawin hanggang ngayon. Kaya po ang Iglesia ni Manalo hanggang ngayon, walang kinikitang tuition fee, hospital fee, arena fee. Basta ito pinag-uusapan ni bayad. Sa pamagitan po ng ministro. Kaya nga may dala-dala silang pandoktrina. May pandoktrina po silang dala. Araw at gabi po ang Iglesia ni Manalo sa pamagitan ng ministro. Mga ministro po. May dala silang pandoktrina. Ano po ang source of income ng inyong reliyon? Mananatili lamang pong voluntary contribution, yung 4 na beses. Kayo, tinatanong ko, naniniwala ba kayo na ang Iglesia ni Manalo hanggang ngayon wala pa ring tuition fee sa pamagitan ng eskwelahan, hospital fee sa pamagitan ng Peranio General Hospital? Cos'è questo casino? No, aspetta. Per continuare aspetta. Meron po kasi nagsona kaya meron lang po nagsona, na-interrupt tayo. Na yung Portinayo curious lang dahil po sa pasensya na po. Ipagpapatuloy po natin ang ating pong pagtuturo po. Umpisahan po natin. Ang Iglesia ni Manalo ba hanggang ngayon wala pa rin bang tuition fee sa pamagitan ng hospital ng eskwelahan? Halimbawa, yung Peranio University. Wala bang hospital, Peranio General Hospital na ang kinikitay fee? Kayo, mapagtatakpan ba ni Manalo? Sa panahon pa po ni Peranji Manalo, wala bang eskwelahan, wala bang hospital na ang kinikitay fee?
Ang gusto ko pong mangyari, ang gusto ko pong makita sa inyo, mga ipinakikilala po nila na nagkaroon lang ng mga negosyo. Yan po kahit hindi po, ang pinag-uusapan po kasi sa negosyo, ang kinikita'y bayad eh. Yan po ang negosyo. Kaya kapag kami nagtanong ka, pagka nakikipagtanungan ako sa kanila sa Iglesia ni Manalo, pwede po bang gamitin na puhunan o kapital ang voluntary contribution para kumita ka ng bayad, tuition fee, hospital fee? Pwede mo bang gamitin na puhunan? Ano po ang ginagawa po ng mga Assembly of Yahusa? Inililigtas nila si Peranji Manalo. Sa panahon nila. Inililigtas po nila. Pinalalabas nila, pinalilitaw nila, nagkaroon lang ng negosyo sa panahon ni Eduardo Manalo. Hindi po. Sa panahon pa po ni Peranjo G. Manalo, nagagamit na po yung voluntary contribution para kumita ng bayad. Sa panahon pa po nila, ni Peranji Manalo. Kailan po nagkaroon ng bayad ang pag-aaral sa pagkaministro? Kayo, 1980. Kaya noong 1986 si Manalo ba, hindi ba nagbabasa ng Biblia? Si Peranji Manalo, hindi ba nagbabasa ng Biblia? Babasahin ko po sa inyo aklat po ng 1, Kapitulo 10, talatang 12-13, pakinggan po ninyo. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibasay hindi siya pastol at hindi kanyang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Si Peranji Manalo ba? O wala bang nagbabasa ng Biblia sa kanila? Kayo, wala bang nagbabasa ng Biblia sa kanila? Kung merong nagbabasa ng Biblia sa kanila, bakit nagawa nilang may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro? Sinong nagtuturo sa talatang ito? Si Kristo. Ang sabi ni Kristo, upahan, hindi tunay na pastor. Kailangan po kasi nilang kumite. Kasi po, kailangan sa kabila po na ang pagmiministro sa loob ng Iglesia ni Manalo, maitatago nila. Hanggang ngayon, itinatago nila na ang pag-aaral sa pagkaministro sa Iglesia ni Manalo, itinatago nila nawa. Hindi pinag-uusapan kung may bayad sa labas ng Iglesia ni Manalo. Ako lang po nagbubulgar. Pero meron pong bayad. Bakit hindi siya sinalungat? Administrative rules po kasi. Pero hindi po administrative rules. Ang karamihan po, 90%, pasya ng pangangasiwa. Desisyon ng pangangasiwa. Sumunod ka. Hindi na tinatanong. Alam niyo po, ang desisyon at saka yung administrative, magkaiba po yun. Dapat magdidesisyon si Manalo batay dun sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia na dapat gawin. Nakasulat naman po yung 10:12-13 ng 1 Itinuturo ni Kristo na ang upahan hindi tunay na pastor. Yun pa rin ang ipapasya mo. Doon mo pa rin ang kukunin yung desisyon mo. Anong ginawa ni Peranji Manalo? Nadaya. Ibig sabihin, nandaya sila. Isa po ako sa naging nagpapatunay. Kaya nung September 1994, ginamitan po ako ng talata 1994 po, kailan nag-umpisa ang BEM Bachelor Evangelical Ministry noong 1980. 1994, 14 years na may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro sa Iglesia ni Manalo. Ginamitan ako
ng 4:7 ng Kawikaan. Gaano mang kamahal ang karunungan kukunin mo. Pagpasok ko pa lang sa pinto, nagsumigaw na yung ministro na kasama ni Vivencio Pineda, 8 sila. Yung 8 yun, tagapagturo ng BEM, Bachelor Evangelical Ministry sa pangunan ni Vivencio Pineda. Ginamitan ako ng 4:7. Kawikaan, gaano mang kamahal ang karunungan? Sumigaw si Vivencio Pineda, yan ang dahilan kapatid kung bakit nakapagpasya ang kapatid na Ranji Manalo. Sabi niya. Nagkaroon po ako ng karapatan makapagtanong at magsalita. Pwede po ba akong magtanong at magsalita? Sabi ko, oo. Yan ka akong binabasa ng kapatid na yan ay ukol sa karunungan panlaman. Tao, magdidesisyon. Kapag ka ang Diyos ang magbibigay ng kanyang karunungan, may bayad po ba? Pakibasa yung sinabi ng Diyos sa pagitan ni Apostol Pablo. Unang Korinto 2:12-13. Ang sabi ni Vivencio, huwag mo lang basahin. Hindi na bayad Google. Hindi pa man siya tumawag kay Ranji Manalo. Sana kahit sa intercom lang o sa telepono. Sandali, tatawag ako kay KRD. Kasi narito si Pasukin, hindi kami makasagot sa tanong niya. O paano ito? Hindi. Dapat ganun muna ang ginawa. Hindi. Nagdesisyon si Vivencio Pineda. Ang sabi niya, hindi na bayad. Google. Saan magmumula yung Google? Mula sa bayad, mula sa abuloy. Naipit sila. Kaya sabi ni Vivencio Pineda, ibes na, sige, sabi niya, alam ko, pagparoon mo sa Italia. Dahil alam nila, paparito ako sa Italia. Pagdating ng 5 taon, sabi niya, may ibabayad ka. Hindi siya makatwid. Niloloko nilang tao. Ilang taon na ho ngayon? Patuloy ang panloloko, pandaraya nila. Kaya ganyan akong kusang umalis, tumiwalag. Noong Mayo 1995, narito na po ako sa Italia. Huwag na tayong pupunta sa iba't ibang mga negosyo ni Manalo. Kasi ako, kahit na sinasabi kong negosyo yan. Pagdating ko kasi, pagka nagkaroon tayo ng, ang pag-uusapan lang po natin kasi, kahit na mga yan, hindi sila tututol eh. Anong kinikitan yan? Sige, pasamantala, tatanggapin natin non-profit. Anong kinikitan yan? Turuan mo nga ako ng Pandoktrina 19. Kasi po, yung hawak kong Pandoktrina, luma yun eh. Nasa 16, ang ginawa ni Ranji Manalo sa panahon niya, binago niya yung Pandoktrina. Kaya naging 19 yun eh. Kaya gumawa sila ng 25 na doctrines para ibahin nila. Akala nila, hindi po ako mapagsuri, mapagsiyasat sa kanila. Ang akala nila, maililigaw po nila ako. Hindi. Dahil nakakakuha po tayo ng tamang impormasyon sa loob. Kaya yung sinasabi po ng Yahusa na assembly, yun po ang tinatawag ng mga angels follower. Idinidiin nila ang Isaiah 24:15-16 na tupad lamang po sa panahon ni Eduardo Manalo. Hindi po. Sa panahon pa po ni Ranji Manalo. Yung pagkakabuo po ng church administration, gumawa sila ng administrative rules. Ibig sabihin, yung God rules babaliwalain. Pasusunurin nila sa pamagitan ng administrative rules. Palilitawin nila sa tao, pasya ng pangangasiwa, desisyon ng pangangasiwa. Yun po ang bukang bibig ng Iglesia ni Manalo. Pero kapag ka sinuri mo yung pasya, desisyon ng pangangasiwa, administrative rules. Ang isa po sa mga aral na ginagawa nila, ipinatutupad nila, may bayad po ang pag-aaral sa pagkaministro. Ang sabi ni Kristo, ang upahan hindi tunay na pastor, ministro. Ano pa po ang isa sa mga aral ng demonyo? O ginagawa ng mga hindi tunay na alagad? Hindi gawain ng tunay na Iglesia ni Kristo. Ang babasahin ko po sa inyo, ito the English version po. Dito po sa 2 Korinto 2:17, pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito.
Kaya lang po ito, medyo English lang po. Pasensya na lang po kung mapapakinggan po ninyo ako sa pagbabasa ng English. Kung minsan, hindi naman po ako fluent na English eh. Tsaka medyo ano po, pakinggan po ninyo. Ikalawang Korinto 2:17. We are not like so many others who handle God's message as if it were cheap merchandise. Tatagalugin po natin. Hindi kami katulad ng karamihan na nagnenegosyo sa murang halaga ng God message o pasugo. Kaya si Manalo po, meron po siyang God message. Sa Tagalog po nito, pasugo. Dati po, nung nasa iglesia ni Manalo pa ako, 10 piso. Nakakapagpalabas siya noon, 200,000 pieces. Kung 10 bawat isang piraso, kumikita siya ng 2 million every month. 24 million a year. Pasugo pa lang po. Pero batay po sa binasa natin sa pagtuturo, ang nagninegosyo ng pasugo sa murang halaga ay yung mga hindi tunay na tagapagturo. Dapat po, si Manalo wala na nga hong, kumbaga, hindi na pinuproblema yung kakainin. Ibibigay na ng mga kasapi. Nabubuhay na nga sa bigay. Hindi ka na maililigaw ng mga salita ng Diyos. Kung araw-araw binabasa mo. Hindi. Ang tinitingnan yung pondo, kung paano palakihin. Ang pondong tinitingnan, kung paano dayain ng mga kasapi. Tinitingnan kung paano igisa sa sariling mantika ang mga kasapi. Hindi po sa turo. Sino po ang gumawa ng pandoktrina nila? Sino po ang gumagawa ng pandoktrina? Nakasign po, Peranji Manalo. Nauunawaan ba ni Peranji Manalo yung ginawa niyang pandoktrina? Anong source of income na itinuturo mo? Kayo, turo ka ng turo na hindi dapat magkaroon ng katisismo, Book of Mormons. Eh, ikaw mismo gumagawa ka pala ng administrative rules. Pinakikita mo, pinakikilala mo na ang utos ng Diyos, voluntary contribution, yun ang magiging source of income mo. Eh, ikaw mismo hindi ka makapagbigay. Hindi mo naintindihan yung itinuturo mo. Manapa, dahil may pagkasakim ka, ganid ka, ang tinitingnan mo yung pondo kung paano palakihin. Kung paano mo igisa sa sariling mantika ang mga kasapi. Pagkatapos ngayon, naglitawan ng mga angels follower. Inililigtas nila si Peranji Manalo. Oh. Sa panahon daw ni. Kaya ako gusto ko pong makipagtanungan doon sa mga Assembly of Yahusa yung mga angels follower. Kailan nagsimulang may bayad ng pasugo? Kailan nagkaroon ng bayad ng pag-aaral sa pagkaministro? Pati yung mga himnaryo, lahat binibili. Sinong handang magpapakilala na ang source of income lang ninyo ay voluntary contribution lang? Oh, sino sa inyo? Kayo, tinatanong ko kayo, yung salitang voluntary donation, katulad ba ng fees, payment? Voluntary contribution, o ibig sabihin, donation, katulad ba ng payment, fees? Magkasalungat po yung salitang abuloy tsaka salitang bayad. Tatandaan po natin. Magkasalungat po yan, hindi po magkatulad. Batay sa pagtuturo po nila. Kaya ang Iglesia ni Manalo, kailangan manindigan sila na pure voluntary contribution lamang ang kinikita. Hanggang ngayon,
Yan po ang pagsasamantala na ginagawa ni Manalo. Hanggang ngayon, nananatili pong voluntary contribution lang ang kinikita. Batay po sa pagtuturo nila. Hence, any charge with conflicting beliefs bears the indelible mark of a fake or false charge, one that is not of God. Alinmang iglesia o religion na may magkasalungat na paniniwala o fake, hindi tunay na sa Diyos. Kaya apakan mo man yung ministro ni Manalo. Apakan mo man. Hindi sisigaw yan. Anong kinikita ng eskwelahan? Anong kinikita ng hospital? Anong kinikita ng arena? Hindi, voluntary contribution po, pandoktrina 19. Ginagamit ka ng hahente, tagabenta ng ticket. Hanggang ngayon, lalo na ngayon, nagtitinda na sila ng mushroom. Magbebenta pa ng manok. Pinagmamalaki pa ng mga kasapi na mayroong mga garment factory na itinatayo. Yung tinatawag nilang eco farm. Oh. Kayo, tinatanong ko sa inyo. Kaya ako nagkikipagtanungan eh. Kaya po yung Isaiah 24:15, sa panahon pa po ni Peran G. Manalo, natupad na yung hulang yan. Kung matalino po kayo, ang gumagawa ng pandoktrina, hindi niya sinusunod eh. Hindi niya masunod yung ginawa niyang doktrina. Lalo na yung hindi sumusunod. Kaya ibig sabihin, yung follower lang niya. Wala man bang matalinong ministro ni Manalo sa panahon niya, ni Peran G. Manalo, na nagsabi, oh, kapatid, dadayain na natin ang mga nagpapakain sa atin. Sa pamagitan pa lang ng voluntary contribution, busog na tayo. Sa pamagitan ng voluntary contribution, nakakasakay ka na ng helicopter. Sa panahon pa lang yan, may mansion ka na. May mga bahay ka na, katulad ng Tagaytay. Sa ngayon nata, pinawasak eh. Hindi pa ba sapat ang voluntary contribution? Naalala ko po yung ministro ni Manalo noong 1987 nakita niya ako sa Calamba, Laguna Bakit hindi ka nakapagpatuloy sa pagmiministro, Kabong, sabi niya. Bakit hindi niyo ba alam ngayon na may bayad? Bakit kasi pati yung pagmiministro, nilagyan nila ng bayad Bakit hindi, alam ba nila na may bayad? Alam. Nakakibo ba sila? Hindi. Bakit? Gusto mo magalit ng pangangasiwa? Gusto mo magutom? Kaya nga po si Peran G. Manalo, bago namatay si Peran G. Manalo, gumawa siya ng utos na 10 utos. Yung pang 10 utos, balikan po natin. Ang Kristo, nagturo siya 2 utos. Si Kristo po, Yung pangalawa lang, si Manalo hindi na makakapasa Yung mahalin mong yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Si Peran G. Manalo gumawa ng 10 utos Ang pang 10 utos, huwag lumaban sa pamamahala. Saan mababasa yan? Yung terminong huwag lumaban sa pamamahala, saan mababasa? Wala. Lalo nang walang mababasa sa Bibliang obey and never complain sa panahon ni Eduardo Manalo. Tatandaan po natin 8:20 ng Isaias, sa kautusan at sa patotoo. Kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Saan mababasa sa Biblia yung terminong huwag lumaban sa pamamahala? Wala. Saan mababasa sa Biblia? Obey and never complain? Wala. Bakit napapasunod nila ang tao? Sa ministro, kay Manalo lang sumusunod Hindi naman talaga sa Diyos sa pamagitan ng kanyang turo Pasya ng pangangasiwa, bukang bibig ng mga kasapi Hindi mo nila susuriin kung saan nagmula yung pasya, yung desisyon. Sa panahon po ng mga apostol, nakapag-desisyon sila. Pero sa ngayon,
kailangan ng magdidesisyon batay sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya kapag ka tinanong ka, saan mababasa? Nababasa na nga sa Biblia na ang upahan hindi tunay na pastor. Ginawa mo pa. Sa panahon ni Peran G. Manalo. Biblia, nagsasabi, ang nagnenegosyo sa murang halaga ng pasugo, hindi tunay na tagapagturo. Batay sa pagtuturo ni Pablo, hindi kami katulad ng karamihan na nagnenegosyo ng pasugo sa murang halaga. Diyan pa lang, kung pupunta pa tayo sa ospital, sa eskwelahan, sa arena, sa eco farm, di lalo na. Totoo na ang Iglesia ni Manalo pagdating sa dokumento, wala kang maipapakitang negosyo. Pero anong kinikita ng mga yan? Katulad ng eskwelahan, tuition fee, hospital fee. Hanggang ngayon ba, wala ba bang tuition fee, hospital fee na kinikita ang inyong reliyon? Nananatili bang voluntary contribution lang? Sasabihin nyo, malapit na ang araw ng paghuhukom. Kaya kapag ka tinanong mo yung ministro, pwede po bang gamitin sa negosyo o abuloy? Ang abuloy, para kumita ka ng bayad. Kaya ang tanong yung tanong nung ministro Ngayon, kumikita na tayo ng bayad. 1986. Anong isasagot natin? Lalo na ngayon. Kung noon hindi ka makasagot hanggang ngayon hindi ka makakasagot Bakit? Pinalalaki po kasi, hindi po yung karunungan ng tao. Hindi binibigyan. Yung mismong pastor, ministro, nawawala sa mga salita ng Diyos. Dahil napalitan ng administrative rules. Kaya ang pinalalaki yung pondo. Ang tinitingnan yung pondo, yung kayamanan. Kung paano palakihin. I-invest. Kaya yung sitwasyon ng tao, kaya maghirap. Walang pakialam. Ang importante sa kanila, kumita na magagamit nilang puhunan o kapital. Ang dating, negosyante siya. Hindi siya ministro. Gumawa ka ng mga turo. Yung turo mo, hindi mo magawa Ipinakikita mo lang sa tao para linglangin. Kaya sino man po sa mga iglesia ni Manalo, lalo na yung Assembly of Yahusa, patunayan nga ninyo sa akin na walang bayad na kinikita sa panahon ni Peran G. Manalo. Pagka nagagamit na puhunan, si Manalo walang karapatan magtrabaho. Nagkaroon po siya ng pondo o puhunan dahil nanghihingi siya ng donation sa mga kasapi. Anong motibo? Puhunan. Kapital. Totoo na hindi po nakadeclare sa gobyerno na profit yan. Negosyo. Pero anong kinikita? Bayad. Kanino ka kumita ng abuloy donation? Sa mga miyembro. Yung bang mga miyembro na kinunan mo, mag-aaral ba ng libre? Hindi. Babayad. Panibagong source of income. Sinong iginigisa sa sariling mantika? Mga kasapi. Sinong mangmang? Mga kasapi. Sinong nanloloko? Si Manalo. Kailan nagkaroon ng bayad na kinikitang reliyon yan sa panahon ni Peran G. Manalo? Hindi lang sa panahon sa ngayon kay Eduardo Manalo, malakihan na lang katulad ng arena. Eco farm, malakihan na lang. Pero saan nag-umpisa yung malaki? Hindi sa maliit. Kaya sa panahon ni Peran G. Manalo, may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro, may bayad ang pasugo. Kumbaga, nagkaroon po ng mga puhunan. Kaya wag niyong iligtas si Peran G. Manalo sa katuparan ng Isaias 24:16. Kaya ganyan po nilang kinikilala na si Felix Y. Manalo, huling sugo ng Diyos, huling ministro ng Diyos. Dahil yung mga iniwan ni Felix Y. Manalo magdinegosyo, ang layunin gamitin ng reliyon para magkamal ng yaman. Kaya kung meron po kayong comment, meron po kayong, lalo na, ito po i-upload ko sa YouTube, yung pong Assembly of Yahusa.
Alam ko, nagbubuhos din kayo ng panahon, pero umaasa lang din kayo sa bigay. Sayang po ang mga panahon, magsuri pa po kayo. Sa tunay na Iglesia ni Cristo, ang ginagawa, paglilingkod, hindi po pagninegosyo. Wala kayong makikita. Kaya inaalis po yung pagninegosyo. Katulad po dun sa Aklat po ng Juan, Kapitulo 2, 14 hanggang 16, pinakikilala po ni Kristo. Sa harap ng templo, pinagtabuyan niya. Baka naman po siya, negosyante. Baka hindi niya sarili ang negosyo, kaya hindi po ganun. Kaya marami pong salamat. Karagdagan kaalaman po, ang Iglesia ni Manalo hanggang ngayon wala pa pong tuition fee, hospital fee, arena fee, kung ano-anong fee. Wala pa pong master room na ibinebenta. Hanggang ngayon, wala pa rin pong sa pamagitan ng ministro. Kinakailangan ng ministro, manatili lang voluntary contribution ang kanyang kinikita. Kaya apakan mo man yan, hindi iimik. Tuligsayin mo man yan, hindi hihimik. Hindi magkukument. Kailangan palitawin niya na pure voluntary contribution. Yan ang paninindigan ng Iglesia ni Manalo. Kaya tuligsahin mo man ang tuligsahin. Hindi yan magko-comment. Bakit? Gusto mo bang malantad ang totoo? Yung kanilang pandaraya. Nawa sana naunawaan po ninyo. Sa panahon pa po ni Pirangi Manalo, pinalitan nila ang God rules, ang ipinalit administrative rules. Anong layunin? Gamitin na puhunan ng kapital ang voluntary contribution para kumita ng bayad. Totoo, wala pa pong nakadeclare na profit yan. Pero ang totoo, anong kinikita ng mga yan nang ininvest niya? Bakit nananatili pa rin voluntary contribution ng kanyang kinikita? Kaya lahat naging mangmang sila sa harap po ng Diyos. Marami pong salamat sa inyong lahat.